Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong i-review si Hold Station or Hold Token. Ayan, isa po itong requested mula kay ka-crypto rito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, i-check po natin dito kay CoinMarketCap. Yan, bagsak po siya ng 9.08% nitong nakalipas na araw. Yan, nitong last 7 days ay umakyat po siya ng 27.89%. Nitong last month ay 111.67% ang kanyang inangat sa kanyang presyo. Kaya maganda naman po, masasabi kong maganda yung kanyang performance. Ayan, yun nga lang at talagang parang nag-umpisa na ito ngayong bumagsak kasi dito sa ating daily ay bumagsak na po siya ng 8.94%. Ayan, gumagamit po siya ng contract na ZK Zinc Era. Yan po yung contract na ginagamit niya. At ayan, meron po siyang mga website dito. I-check po natin yung kanilang X account. Ayan po siya. Hold Station account, Abstraction Wallet. Ayan, isa po siyang wallet. Ayan, making DeFi as easy as CeFi Smart Contract Wallet for futures trading on ZK Zinc Era with account abstraction. Yan, ito po yung nakapin na kanilang tweet dito. Kung nakapin ito, ibig pong sabihin ay mahalaga po ito na kanilang announcement. Pero ito ay nung December 11. Unwrap big rewards this Christmas with Hold Station the futures. Kaya join the Ho Hold Station Christmas trading competition from December 11, 8 a.m. December 24. Ayan, 12 p.m. UTC. Total prize pool is $30,000 worth of hold and 10 Apple iPhone 15 Pro Max 1 TB. Kaya ayan, ang ganda po ng kanilang pa-Christmas event dito. Ayan, yung kanilang isa po itong trading competition. Kaya kung magaling ka po sa pagti-trade ay ayan, pwede ka pong sumali sa kanilang pa-event na ito. Ayan, ito po ay nagsimula pa noong December 11th. Ayan, hanggang December 24 po ito. Ayan, magtatapos. Kaya ayan, ang laki po ng kanilang pa-premium, $30,000 na worth or halaga ng hold tokens. At maliban pa dyan ay meron po silang ipamimigay na 10 Apple iPhone. Yan, yung 15 Pro Max 1 TB, 1 terabyte. Ayan. At ito naman yung latest na mga tweet nila. Ayan, 15 hours ago po ito ay Hold Station hit a milestone. Our total collected fees exceed $5,000 in just a few months. Ayan, ito naman yung kanilang mga milestones. Ayan, i-check na po natin yung kanilang website. Ito po ang kanilang website, Smart Contract Wallet for Futures Trading. Kaya ayan, isa po itong wallet para sa futures trading, yung mga mahilig po dyan. Ayan, meron po silang white paper dito. Ito po yung babasahin natin dito kung talagang interesado po tayong mag-invest dito sa Hold Token. Ito po yung kanilang native token. Hold, tinatawag po nilang Hold Token. Ayan, gumagamit sila po ng ZK, yan, ERC, powered by ERC 4337, ZK, SNARK, yan, privacy and MPC technology. Yan, audited by VeriChains. Ayan, na-audit na po pala siya. At ang VeriChains po yung nag-check sa kanila. Ibig pong sabihin ay secured yung kanilang security. Ayan, ito po yung kanilang wallet. Ganito po yung kanilang itsura. Sa mobile po ito. At ito naman po yung futures trading platform nila. Ayan. Hold Station Wallet. Ito po yung kanilang wallet. Ayan, dito na rin po pwedeng i-download yung kanilang applications. Layer 2 focus. Ayan, may layer 2. Gumagamit na rin po sila ng layer 2 chain. Tsaka MPC technology. Ito po yung kanilang MPC technology. Hold Station the futures. Diverse trading assets. Ayan, ito po yung mga supported na mga assets po nila. Ayan, hanggang dito na lamang yung end. At ayan pagdating naman sa aking review.
ay syempre meron po akong positive at saka negative side dito. Ayan, sa aking pagre-review dito kay Hold Station, sa kanyang Hold token. Yan, unang-una ay bagong-bago pa lamang ang Hold Station or Hold. Na-launch po ito noong December 2022. At yan, meron po siyang positive at saka negative side. At yan, unahin po natin sa positive side. Masasabi ko po ay meron po siyang unique na value proposition. Ayan, ibig pong sabihin ay ang Hold Station, si Hold Station na ito, ay meron po silang layunin na magkaroon ng or i-bridge ang gap or magkaroon ng connection ang CeFi at saka DeFi. Ang CeFi ay centralized finance po yan. At ang DeFi ay decentralized finance. Gusto po nila na magkaroon ng connection ang dalawang finance na ito. Alam naman po siguro natin ang pagkakaiba ng centralized finance at saka decentralized finance. At ayan, sila po ay nag-o-offer ng parang centralized na mga features. Meron din po silang mga leverage, margin trading, at ayan, pero yun ay sila po ay talagang decentralized platform po sila. Ayan, si Hold Station ay isang decentralized platform, pero meron po silang mga features na parang centralized. Ayan, parang sa centralized platform. Kaya yan po yung kagandahan sa kanila. Kaya mukhang sa tingin ko ay ito po talaga yung parang makakapag-attract sa mga users para gamitin ang kanilang platform na ito. Ayan, maganda po ito. At yan, ang sunod dito ay meron po siyang malakas na technical foundation. Gumagamit po siya ng ZK Zinc Era Network. Ayan, yan po ang kanyang ginagamit. Kaya matindi po talaga yung kanyang technical foundation. At saka ayan, yung kanyang meron po siyang scalability at matindi na rin yung kanyang security. Yan, lalong-lalo na sa kanyang layer 2. Yan, yan po yung kanyang technology. Meron pa siyang hindi lamang si Zinc Era. Ayan, meron pa siyang ARC4337 at saka privacy and MPC technology. Kaya ayan, meron din po siyang mga layer 2. Ayan, ma-audited po kasi siya. Kaya ayan, meron po siyang magandang security, matibay na security. At ayan, meron po siyang lumalago na ecosystem. Yan pa ang isang nakikita kong positive side nito. Yan, patuloy lamang na lumalago yung kanyang ecosystem. At kung makikita po natin dito ay ayan, meron po silang followers na 88.3k na mga nabilang ng mga followers. Kaya ayan, sa tingin ko ay okay na rin po yung bilang na yan. Kaya ayan, ang yung meron na rin po silang mga yung features po ng kanilang platform ay meron po silang tinatawag na D-Futures Exchange. Meron na rin po silang mga USD na stablecoin na pwede pong gamitin para sa anti-inflation mechanism. At meron na rin po silang mga launchpad, ayan, para sa kanilang mga bagong projects. Kaya ayan, parang Binance na rin. Yun nga lang, at decentralized. Kaya mukhang maganda po talaga. Si Binance po kasi ay centralized, pero sa kanila ay decentralized. Ayan, yung hold po, no, yung hold na token ay pwede po nilang ginagamit po nila ito bilang kanilang governance token. Yan, kung pag sinabi po nating governance token, ito po yung ginagamit para mag-cast ng vote sa mga platform decisions. Yan, kung yung mga team developers ay may bagong proposal na gusto nilang isagawa na isang project, ay yung mga community po ang magvo-vote kung sang-ayon or papayag sila. At para makapag-vote ay gagamitin po nila yung kanilang hold na token. At ayan, maliban sa pagiging governance token, ang hold token ay ginagamit na rin po ito para magkaroon ng fee discounts. Yan, fee discounts, lalong-lalo na sa kanilang pagti-trade. Yan, dito sa kanilang trading platform, sa transaction fee. Katulad din po ng BNB.
na native token ni Binance. Kung pag meron kang BNB token ay at saka na madalas ka magti-trade ay magkakaroon ka talaga ng malaking discount sa transaction fee. At ayan, maliban dito ang panghuli na nakikita ko pong maganda rito kay Hold Station or Hold Token ay meron po silang solid team. Ayan, maganda po yung kanilang mga team developers ay talagang makikita po natin na talagang dedicated po sila sa pagdi-develop dito kay Hold Station sa kanilang platform. At meron din po silang solid na backing. Ayan. Yung kanilang team ay meron po talaga silang experience pagdating sa finance at saka blockchain. Kaya masasabi kong alam po nila yung kanilang ginagawa. At yan, nakasecure na rin po sila ng mga reputable investors na siyang nagsisilbi na handang sumuporta sa kanila. Kaya yan. Yung negative side naman ay masasabi ko na early stage pa lamang po kasi si Hold Station. Ayan, nag-uumpisa pa lamang po kasi siya. Kaya yung kanyang long-term success ay nakadepende po sa kanilang execution, sa kanilang adoption. Kaya yung kanilang magiging developments. At kung meron bang yung kanilang mga developments na project at kung yung kanilang mga projects na ito ay magugustuhan ng maraming tao at magkakaroon ng adoption. Kaya yan, dyan po talaga nakasalalay yung kanilang tagumpay sa hinaharap. At yan, ang isa pa ay may kakompetition po si Hold Station. Yan, marami po siyang mga well-established na mga CeFi at saka DeFi platforms. Kaya marami po yan. Yan, kung pag i-research po natin ay marami siyang mga kakompetensya na matagal nang nag-i-exist. Yan, at matagal na po sila sa dito sa CeFi, centralized at saka DeFi platforms. At syempre, ang hold na token ay pwede po affected po siya. Meron po siyang price volatility. Kaya ito po yung isang risk para sa mga investors. Yan, lahat naman po ng mga tokens ay talagang considered po na may volatility risk. Kaya ayan. At maliban sa kanyang volatility ay meron po siyang limitadong trading volume. Kaya ayan, yung kanyang trading volume ay mababa pa sa ngayon. Ayan, kumpara sa mga established na mga cryptocurrencies. Ayan, kung pag-check po natin dito ay ayan, yung kanyang trading volume ay nasa mga 1 million dollars. Pero ayan, bumabagsak. Ayan. Pero medyo parang okay na rin po siguro yan. Ayan, pero mas maganda po talaga kung pag tataas pa yan. At ayan, ito po ay maliban po dyan ay ang panghuli na nakikita ko po rito kay Hold Station na parang kanyang negative side ay nakadepende po siya sa ZK Zinc. Ayan, ZK Zinc Network. Kaya ayan, yung kanyang adoption at saka yung kanyang paglago ay ayan, nakasalalay po rito sa ZK Zinc Network. Kaya ayan. Pero sa kabuuan ay ang Hold Station or Hold Token ng Hold Station. Ito po yung ang Hold Token ay ito po yung native token ng Hold Station. Ay masasabi kong meron naman po silang potential. Ayan, promising na propositions para sa mga users at yan, lalong-lalo na yung kanilang advanced trading features at yan. Kaya masasabi kong meron po silang potential. At ayan, ang ating titingnan lamang po dito ay yung kanilang developments. Kung talagang nagugustuhan nga ba talaga ng maraming mga users yung kanilang mga dine-develop na projects. Pero kung pag mahina ay ayan, alam natin siguro. Ayan yung parang basihan natin rito. Kung pag may kada ilalabas silang mga project, ayan, sabihin natin may unang project silang inilabas. Tapos nagustuhan ng maraming mga users, maraming mga taong nagkagusto nito at nagkaroon ng positive impact sa presyo ng hold. Yan ay isa po ang isang magandang signal
na talagang may promising, may potential ang Hold token. Yan. Pero kung pag meron na silang na-develop na mga ilang projects, siguro nakatatlo na sila, nakaapat na or 5 mga projects, tapos wala pa rin, hindi ito nagkakaroon ng appeal, hindi ito nagkakaroon ng adoption, at walang impact, ay dyan na tayo mag-isip-isip na kung gusto nating umalis or iwanan si Hold Station. Kaya yan, nakasalalay po talaga sa kanilang mga future developments dito. Kaya ayan, pero sa ngayon ay masasabi ko po na pwede pong bigyan natin siya ng pagkakataon, kasi baka may potential po talaga siya. Yan, lalong-lalo na at yung kanilang team ay meron pong mga experience. Yan, kaya pagdating dyan at meron pa silang mga matinding solid na backings. Kaya ayan, masasabi kong may potential po talaga. Yan, pero dapat nating i-consider pa rin yung risk na may posibilidad pa rin na mag-fail ito. Kaya yan po ang aking review dito kay Hold Station, or ang kanilang native token Hold. Yan, para kay Crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.